umaga sa inyo pong lahat na mga taga-subaybay at ngayon ay nanonood at nakikinig sa live streaming po natin. Ito po ay Sunday morning at sensya na po medyo nagkaroon ng delay, technical po ang problema po rito, kaya naayos din po by the grace of God. At purihin po natin ang Diyos at pasalamatan at buhay pa tayo, may another opportunity na tayo po ay makapagbulay-bulay sa kanyang salita. Kung totoo kang Kristiyano, ito yung pagkain spiritual. Marahil ay meron ng nagalmusal sa inyo dyan. Ang inyong lingkod ay kumain po ng prutas. At masaya po tayo dahil pinagkatiwalaan pa tayo ng Panginoon ng another day to live. So sa umaga pong ito, ang pagtalakay natin sa isa pong issue na siya po yung niiral sa buong mundo. Ito yung pumukaw sa atensyon ng lahat ng bansa, na wala po makapangyariang bansa rito na hindi po siya nabiktima. Kaya ito po ay pagpapakita na ang Panginoon ang siya po makapangyarihan sa lahat. Pag inalaw po, ginawa niya, tinalaw isang bagay, ay isang bagay po na dapat ay pansinin ng tao at magbulay-bulay at harapin po yung aklat ng Diyos. Matagal na po yung aklat ng Diyos, kaya lang ito po yung ini-ignore po. Bago po natin simulan, let's have a word of prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa malayang umaga. Pagkakataon na kami po ay makapagsuri, makapagbulay-bulay, pag-aral, makinig ng iyong salita. Upang sa pamagitan nito ay mangungusap ka sa amin, pagbibigay ng kaalaman, at magbibigay ng bagay na hindi nakita, narinig marahil sa mga nakarang panahon ng buhay ng tao. Ito po ay bagay na inihanda mo upang ito po ay amin po ngayong ay bigyang pansin. Ang sa gayon sa pamagitan nito, Lord, ay lubos, lalo na kung Kristiyano mga anak mo, ay lubos pong magkaroon ng malalim at mataas na pagpupuri sa iyo, pagpapasalamat, pagtataas, pagtitiwala, pagkakaroon po ng takot, nang sa ganon ang buhay namin ay maayos lubos sa pamagitan ng gabay, tulong ng iyong banal na Espiritu. Nihiling namin, Ama, panatili mo sanang malambot at pagpakumbaba ang aming mga puso at kaisipan. Tulungan mo po kami na maging kaaya-aya sa lahat ng sandali. Araw na dinagdag mo ngayon, katibayan. Ito po ay pagtitiwala at ito po ay may layunin ka pang gawin sa aming buhay. Lord, help us to do thy will. Prepare our minds and heart. Sana po ay matouch po ang bawat kaluluwa. Kung meron pong nakikinig ngayon at hindi po niya tiyak ang kanyang future sa eternity, ay kailangan po niya ma-realize na ikaw po, Panginoong Hesus, ang kailangan niya. Sapagkat sa Calvary ay binigyan mo na ng kalutasan ang problemang kasalanan ng tao, na ito pong nangyayari ngayon ay isang bunga ng kasalanan na nararanasan ng tao sa mundong ito. Kaya tulungan mo po kami magawa ang iyong kalooban hanggat nabubuhay kami, magkaroon po ng napakataas at masigasig na pagtuon ng pansin sa iyong salita. Dahil dito po ay magkaroon kami ng karagdagang liwanag, kaalaman, upang ang buhay namin to manatili po sa iyo nakatingin, sa iyo nagtitiwala, sa iyo nagsasaya, at palagi pong nasa likod mo, Panginoon, upang sumunod sa iyong mga kalooban. Thank you, Lord. Bless mo po ang umagang ito, ang bawat puso. Huwag nawang mangyari, Panginoon, ang kalooban ng devil ay gumawa po o ito po ay humadlang sa ganitong pagkakataon. This is for your name, honor, and glory. In Christ's name we pray. Amen. So mga kapatid, mga kaibigan po, ang nice pong talakay ng inyong lingkod na nakita po natin sa Scripture ay isang paksa na siguro maaaring kapansin-pansin. Ano ba ito? At, pero basahin muna natin yung Exodus 15, verse 22 to 27. Exodus 15, verse 22 to 27. Ito po yung account matapos po silang nag-cross ng Red Sea. Ano po? At nasa wilderness na po sila, batay sa verse 22. Umahon na sila, nasa wilderness na sa Moses.
brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Ito na naman po ang isang testing ng Panginoon. So walang tubig, nasa wilderness sila. And when they came to Mara, they could not drink of the waters of Mara, for they were bitter, mapait. Nakahanap nga sila ng tubig pero mapait. Therefore, the name of it was called Mara. And then in verse 24, and the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? And he cried unto the Lord. Yan po si Moses. And the Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters, ito po ninyong ginawa ng Panginoon na makapangyarihan, no? Tree, halaman ay hinihagis po, no? Ang wika po dito, which when he had cast into the waters po ng Mara, the waters were made sweet. Ayan ang paborito po ng mga tao ngayon, no? There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. Sinubukan po niya. And then in verse 26, ito po yung dapat po nating pansinin. Pansinin po natin ito. Ito po ay applicable sa lahat. Hindi lamang noong panahon na yon, kundi sa panahon ngayon at habang ang tao nandito sa lupa. Ito lang ang kondisyon ng Panginoon. Sabi po ng verse 26, and said, if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Blessed po tayo dahil we have already the written voice of the Lord. And then from time to time, o madalas man, ay makikita po natin ang boses ng Panginoon naririnig sa sangkalangitan. Na nakikita po sa mga bagay na kanyang ginagawa at kinikilos. Nakukuha niyang atensyon ng tao. Nagugulat ang maraming tao. Sabi nga ng verse 26, and said, if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in His sight. Salamat po. Sa aming church ay kinakanta namin yung do right, no po? And do that which is right in His sight, and will give ear, pakikinig, to His commandments, and keep all His statutes. I will. Ito po yung promise ng Panginoon. Doon sa sinabi niya na if, kung makikinig kayo sa boses ng Panginoong ninyong Diyos, gagawin ang tama, and then makinig sa kanyang mga kautusan, ingatan to, pamuhay, keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee. Ang wika po niya, ang promise, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. And they came to Elim, where were 12 wells of water, and 70 and 10 palm trees, and they encamped there by the waters. Nakita po natin dito yung verse 26. Disease. Ito po, kung pag-usapan po natin itong disease na ito, siyempre po ang umiiral ngayon ay itong tinatawag nating coronavirus 19. So let's talk about the spiritual virus of COVID-19 according to the scripture of truth. Spiritual virus of COVID-19 according to the scripture of truth. Kung titignan po natin by definition yung salitang virus, kung anong kahulugan nito, meron po akong AB na meaning nito. Ito po yung sa physical aspect, and the other one ay sa spiritual aspect. Ito po ang meaning. A, any member of unique infectious agents. Sa matuwid na salita, ang virus ay ito po ay infectious agent. Kinatawan po ng maraming viruses, iba-iba po ito, no? Virus, any member of unique infectious agents. Sa B, something that poisons the mind or soul. I repeat that. Something that poisons the mind or soul. Something na lumalason sa isip at kaluluwa.
Kaya diyan po yung umakit sa aking atensyon para po magawa natin ang title nito, Spiritual Virus of COVID-19 According to the Scriptures of Truth. Maraming bagay po nakasulat sa Biblia na may tuturing po natin ito'y uri ng virus, spiritual virus, sa buhay po ng tao dahil inignore po nila ito. When we talk about disease. Pag disease naman po, ito ay uninterruption, cessation, pagtigil, ibig sabihin, or disorder of a body, system or organ, structure or function. Kaya pag ang body po ay hindi talaga mapakali, maraming nararamdaman, maraming nai-interrupt po talaga yung magandang kilos galaw, pamumuhay, etc. Disease po. Ang disease po ay tinawag po yan na plague, salot. Isang uri po ng salot. An interruption, cessation, pagtigil or disorder of body. Kayo yung body, wala pong kaayusan. Hindi ho mapakali. Maraming nararamdaman. Limited yung kilos, system or organ, structure or function. Ngayon, ito po yung maganda. Sa ating pong text dito, sa Exodus 15 verse 26, ito po yung unang occurrence or appearance or mention nung salitang disease. Have you noticed that? Kaya yung disease po, talagang ito ay binibigay po ng Diyos, inaalaw ng Diyos ito, kasi generally speaking, yung nature ng tao ay talaga pong hindi po binigyan ng importansya, binaliwala ang kanya pong mga salita, kaya hanggang ngayon po ay maraming nararanasan na iba't ibang uri ng viruses. For example, ang dami pong mga viruses na kung kayo po ay, ito yung aking suggestion po sa inyo, no? You must have a medical dictionary in your gadget. Yung cellphone yan. So, napakaganda po. Kung meron kayong medical dictionary, hanapin po ng apps, libre lang po yan. At makikita po ninyo yung mga medical term. Meron po ako nakita na may kinalaman dito sa virus. May tinawag na B19 virus. So, meron po B19. Kung ano man yun, so masalimuot kasi we have no time to discuss yung explanation dito, no? Meron tinatawag nating Ebola virus. So, familiar po yan, ano? Merong EB virus. Capital E, capital B virus. Ang representation nito, Epstein-Barr virus or EBV. Meron naman na HAV, yan ang hepatitis A virus. So, meron po tinatawag nating hepatitis B virus, hepatitis C virus, merong hepatitis D virus. Alright, so yan po yun, no? Meron naman tinatawag nating HIV. So, ito po yung familiar, no po? Human immune, no po? Immune deficiency virus. Yan po yan. Yung HIV. So, makikita natin, pag i-define natin itong tinatawag nating virus, binigyan ko po ng acronym na representation itong virus. Yung letter B, inilagyan ko ng stands for vexation. Vexation, biblical term po yun. Ang vexation, irritation po yan, affliction, trouble. Kaya pag ang virus ay dumapo sa isang tao, talagang ang pagkain ni Saboy, hindi ho siya mapakali, affliction, trouble ang nalilikao niyan. Illnesses, yan ang nire-represent naman ng I, illnesses. Virus, vexation, I, illnesses. Yung R, rottenness. Rottenness. Kaya pag hindi nag-survive yung tao dyan, tuloy-tuloy na po sa pagkabulok. Rottenness. Mabubulok na po yung body niya doon sa libingan. And then U, uncomfortableness. Uncomfortableness. Yan po yung U. Ano po? Yun po yung U, uncomfortableness. Kaya dito po makikita natin. Tapos, isa pa, yung S. Ano naman yung S? Sorrow. Kaya marami pong mga kalungkutan na ililikha po ang sakit. Kaya kapansin-pansin,
Doon po sa tinatawag po nating unang mention nung salitang disease, talaga pong may kinalaman ito sa pagpawalang halaga, pagpapabaya, pag-i-ignore, hindi pagbibigay ng importansya, hindi pagsunod, hindi pakikinig, kawalan ng interest ng tao sa mga salita ng Diyos. So, yan po yung nalilikha. So, makikita po natin dito, and the people murmured against Moses. Maging ganun po nakikita natin sa ating situation. Pagbibigay lang po ng relief, marami pong talaga rito nagmumurmur, talagang inaaway pa yung mga nagkakaloob. So yan ay very unfortunate na mga pagkakataon. Ngayon po, ang verse 26 kung napansinin niyo yon, and said, if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. So nakalagay po, kung titignan po natin ng background ng pagpapagaling, ang mga salita ng Panginoon about yung mga physicians, etc. So some other time po natin pag-usapan niya. Ngayon, ang isa pang kapansin-pansin dito, yung pong last mention nung salitang disease. At makikita po natin yan sa Acts 28 verses 7 to 9. Acts 28 verse 9, 7 to 9, basahin po natin yung 7 to 9. Ito po yung bahagi nung paglalakbay nila Pablo na siraan yung kanilang sinasakyan na ship. Napadpad sila sa isang isla. And then po, ito po yung account na kung saan ay nakagat siya ng makamandag na ahas. Akala ng mga tao doon ay mamamatay sa kagad. So, hindi po. And then habang nag-stay sila doon, ay meron po siyang nakilala rito, pamilya. At makikita natin sa verse 7, in the same quarter, sabang sila doon, were possessions of the chiefman of the island. So merong chief sila dyan. Right? May chief, may pinuno sila dyan. Whose name was Publius. Publius. Kung meron po kayong Bible dyan, tingnan po ninyo, no? Ito po yung magandang pagkakataon. And then, enlarge us 3 days courteously. So, inimbitahan sila dun sa kanyang bahay at sila po ay welcome at inasikaso. Sa verse 8, ito po yung pansinin nyo. And it came to pass that the father of Publius lay sick of a fever. Fever, ha? Lagnat, fever. So, kayo po, siguro mapapansin na po ninyo dito, anong kaugnayan nito? Hey, yung coronavirus, isa po sa mga symptoms niyan, fever. Okay. That the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux, pagdurugo, to whom Paul entered in and prayed. Yung po yung unang ginawa niya, prayed, and laid his hands on him and healed him. So, verse 9, so when this was done, others also. Yung po nakakita doon na may mga karamdaman, ito sinamantala na nila yung pagkakataon, which had diseases in the island, came and were healed. Last mention po ng disease. Ano po nakita natin, no po? Yung fever. So ano po ang kaugnayan nito? May nakikita po akong kaugnayan nito, gaya ng ating tinatalakay, spiritual virus, no po? At yan ang po nangyayari. So nakasulat na sa Biblia, ang mga kaganapan na ngayon ay nararanasan lang po natin. So noong pa ho yan ay nagme-message ng Diyos, matagal nang nakasulat dito. Ngayon, magandang pagkakataon ang binigay ng Panginoon sa atin ngayon, although wala ho tayo sa loob ng building, and yet nasa building kayo ng bahay ninyo, tahanan, at napapag-usapan po natin ng salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa mga ganyan pong desire na makarinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi pwedeng gagala-gala, no? So ito po ang kapansin-pansin. Yung it ng Panginoon doon sa Exodus 15, kondisyon na may kinalaman sa kanyang salita. Pag ito'y binibigyan nyo ng pakikinig, ginagawa ninyo,
Tapos iniingatan ninyo ito, ay hindi ko kayo, I will put none of these diseases upon thee. Na ito po ay kanyang pinakita, ang kanyang kapangyarihan doon sa Egypt. Alam po naman natin ang bansang Egypt. Ang Egypt ay yan po ay type ng sanglibutan. Ayan po si Pharaoh, yan po yung type ng Antichrist o ni Satan. Yan nakita po natin dito kung paano sila yumuko at pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. And then the last mention, kapansin-pansin, pagkat nabanggit dito yung sick of a fever. Sa bloody flax, ito po yung mapapansin naman natin doon sa Mark 15, din na po tayo pupunta doon dahil mahaba yun, no? Sa Mark chapter 15, habang ang Panginoon naglalakbay, nagpapagaling, and then merong mga lapit sa kanya na yung kanyang mahal sa buhay ay may karamdaman, and then merong isa pong babae. Alright? Na talagang nag-show ng interest kasi ang naranasan niya, ganito ho yun. Ang naranasan niya, talagang naubos na po yung kanyang ari-arian sa pagpapadoktor at hindi ho siya gumaling. At ang kanyang pananampalatay paniwala, mahipo lang yung garment ng Panginoon, gagaling siya. At yun nga po ang nangyari. Kaya yung pong babala na yun, wag ho basta-basta. Pag may naramdaman, nagpapadoktor. Hindi ho perfecto. Hindi ho perfecto ang doktor. Ang kailangan ho, kung ikaw ay mananampalataya, pray, pray, pray. And then humingi ka ng wisdom ng Panginoon, leading ng Panginoon, then He will make a way. So yun po yung aral dyan. So nakita po natin ngayon, may kinalaman sa paksa nito. Bilang background, let's go to Proverbs 9:10. Proverbs 9:10. Sa Proverbs 19, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the holy is understanding. Dito po magsisimula pag ang tao mayroon pong takot sa Diyos. Kasi magkakaroon siya ng interest sa bagay ng Diyos. Hanggat ang tao wala pong interest, walang takot sa Diyos, hindi po siya magkakaroon ng interest sa bagay ng Diyos. Kaya hindi niya matatamo yung kailangan niyang wisdom, hindi niya matatamo yung kailangang kaalaman ng galing sa Diyos upang ang buhay niya ay manatiling under the protection and the guidance of the Lord. Kasi ang instruction na kanya pong ina-apply sa kanyang buhay, yung mismong salita ng Diyos upang ang buhay po ay magiging maganda at maayos, masaya sa kanya pong relationship sa Diyos. Ikaw po kababayan, kung wala kang relationship sa Diyos, kahit anong gawin mo, hindi ka makakarating ng langit. You must have first relationship. Anong relationship? Kailangan pong spiritual relationship. Yan po yung ikalawang kapanganakan. Spiritual birth po yan. Yan ang born again, regeneration na tinatawag ng Biblia. Ano po? Yan po. Hindi po yung relationship mo sa yung mga mahal sa buhay sa laman. Sa laman po yan. Ang physical relationship natin galing kay Adam. Alright? At yan po pinaliwanag na ng Romans chapter 5 dun sa sinundan nating pag-aaral. Alright, very clear. Ang pagkatakot sa Panginoon simula ng karunungan, wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Sa Proverbs chapter 1, verses 5 and 7. Proverbs 1, verses 5 and 7. Ito po, makinig lang na po. And then, just look at your Bible. A wise man. Ito po, nagkaroon na ng wisdom ito. Nung magkaroon ng wisdom, may kaalaman na siya, hindi po siya huminto. Siya patuloy po niyang ginagawa yung sinasabi doon sa Exodus 15, verse 26. Yung pakikinig, pag-aaral. A wise man will hear. At ano mangyayari? And will increase learning. Will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Ang isang tao may takot sa Diyos ay magsimulang magkaroon siya ng wisdom ng Diyos. Alam ho ba ninyo, halos maraming beses na pinangaral ng Panginoong Jesucristo na ito po yung answer para sa problema ng kasalanan ng tao. Na po, ang impyerno kaysa doon sa heaven. Para sa ganon, makuha po yung atensyon ng tao kasi ayaw ng Panginoon ng tao po yung mapahamak doon sa impyerno. Kaya po, ganun na lamang po ang kanyang layunin na ang tao po ay magkaroon ng kaligtasan from the punishment of hell at sa pamamagitan lamang niya yun
dahil siya po yung tumalo sa devil, tumalo sa kamatayan, tumalo sa kasalanan, tumalo sa libingan, at tumalo sa pagkabulok ng body. He rose from the dead the third day. Kaya dito po, a wise man will hear and will increase learning. Kung ikaw man ay Kristiyano, wala kang interest sa salita ng Diyos. Yes, you have already a relationship with the Lord. Sapagkat sa 1 Corinthians chapter 1, alright, siya mismo ay wisdom. Christ is the wisdom and the power of God. In 1 Corinthians chapter 1, very clear. A wise man will hear and will increase learning. And a man of understanding shall attain unto wise counsel. Verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools who despise wisdom and instruction. Mangmang po yun. Kaya pag ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano, makikita sa buhay mo kung may takot ka sa Diyos o wala. Kung may takot ka sa Diyos, makikita yung interest mo, your deep desire and interest to hear His word. Kaya po yung pag-attend hindi ho mahirap sa iyo eh. Because that is the opportunity wherein the family of God are gathered together to hear His word, learn from the word of God because of that fear na nasa iyo sa Panginoon. At nagsimula ang wisdom and understanding, knowledge, ang sabi ng Biblia. Kaya dito po, let's study the acronym of COVID-19 and see its spiritual viruses according to the word of truth. Pag-aralan po natin yung acronym niya. Pag sinabi kong acronym, actually itong COVID-19, COVID particularly, compound word. Ngayon, kukunin po yung pangunahing letra nito, yung salita. Halimbawa, yung CO, corona, no? And then, coronavirus, ang tawag, disease. And then, merong -19. As I said a while ago, pag may numero, binibigyan po nila ng description yan para po on the record ng medical history. So, pag-usapan po natin dito, yung letter C. Letter C po dito ay binigyan po natin ng dalawang salita na makukuha natin sa Biblia. Letter C ng COVID-19, conceit. Ang conceit, C-O-N-C-E-I-T, ito po yung kapalaluan. Ito yung ugaling pagkamaako, selfish. Puro ako, yan. Puro ako, yan. Excessive pride in oneself. Sobra-sobrang, tinatawag natin, kayabangan sa kanyang sarili. Yan ang conceit. Maraming beses mababasa sa Biblia yan. Kaya po nabubuo yung self-righteousness and self-justification. Yan po yun, no? Conceit. So by definition, magkakaroon na kayo ng idea bakit ito ay nakita natin sa Biblia na nagiging dahilan, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng salot sa buong mundo na noon po ay nagaganap, patuloy na magaganap hanggat ang tao po ay hindi ho nababago at hindi kilalanin ito pong hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyoses. At ito po yung problema. Kaya hanggang ngayon, nandito na more than 2,000 years ago na yung solusyon ng kasalanan, yung solusyon ng peace, yung solusyon ng prosperity, pero still, nire-reject po yung salita niya. Kaya sabi ng Panginoon in Matthew 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya sabi po, search the scriptures, ang wika sa John 5:39. Kasi sa pamagitan po ng pagsisearch at pag-study, sabi ng 2 Timothy 2:15, diyan po magsisimula ang pananampalataya. Sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang isa po na kakambal nitong letter C, contempt. Contempt. Ito pong salitang contempt, ito ay act of despising. Yan mga simple meaning binibigay ko po sa inyo. Act of despising. Dinidespise mo, marami hong ganun. No? Mararanasan mo yan pag ikaw ay talagang active na nagpapatotoo sa Panginoon at sa kanyang ginawa.
dinidespise, binabaliwala. Yun lang pagbibigay ng gospel tracts, ay mararanasan mo na yun. Something na sinasabi, pakibasa po, para po dun sa pang-eternal ninyong buhay sa eternity. Ay nilalamukot lang po yung tracts, ini-ignore po, no? Dinidespise po, act of despising mo yun, contempt. Kasi paraan ng Diyos para ma-reach out yung tao sa ganung paraan. Maraming paraan. Pangalawa, letter B, lack of respect or reverence for something or someone. Alright? Kawalan po, no? Ito yung kakulangan ng respeto o paggalang for something or for someone. Nakatanda po natin ang meaning. Kaya po dyan nagsisimula kasi yan eh. Nire-reject, binabaliwala yung salita ng Diyos. Matagal na po sinabi, yung unang appearance nung disease. Ang condition po yung kanyang salita na pakinggan ito. Alright? At ito po sundin, ipamuhay, gawin upang ang anumang mga diseases na yun na kanyang pinakita at ginawa sa mga Egyptians na kalaban ng Panginoon, nag-alipin sa kanila, ay hindi nila mararanasan. So ito po makikita natin dito, no? Contempt. Ang pangatlo, letter C na kahulugan ng contempt. Una, act of despising. B, lack of respect or reverence. I want you to notice that word reverence. For something or someone. Willful disobedience. Talaga po yung makikita mo po generally yung attitude ng tao. Wala hong panahon sa salita ng Diyos. Alam naman po natin na maraming mga, kumisan mga religious na mga pagtitipon, mga so-called religious na pagtitipon. Ano ho yung mga sinasabi dyan? Alright? Maraming ho mga kwento, maraming mga seremonya, kulang ng salita ng Diyos. Na kumisan din po ay marami din po na mga nagpapakilala na sila po ay naniniwala sa Diyos, tumanggap kay Kristo. But whenever they preach behind the pulpit, isang salita, ang daming mga salita na paikot-ikot, kulang ng verses. Paano mabubusog ang isang kinaukulan na Kristiyano sa kanyang spiritual na buhay na kailangan niyang edification, kailangan niyang challenge, kailangan niyang enlightenment kung ganong klase ang pangangaral? Ang dami, mostly sa presentation ng isang verse, 90% salita ng tao. But not necessarily salita ng Diyos. So, contempt, act of despising, lack of respect or reverence for something or someone, willful disobedience. Pansinin po natin itong Proverbs 18. Ito, sa paano kayang paraan na binabaliwala, hindi binibigyan ng pagpapahalaga, yung matagal na nakarecord sa Biblia, yung sinasabi ng Diyos, pinapaabot ng mga tapat na lingkod ng Diyos, pero hindi pa rin pinapansin kasi sila nga ay binulag ng God of this world in 2 Corinthians chapter 4. Sila po talaga ay dominante ng flesh needs, worldliness, lustfulness na tinatawag. Sabi po na Proverbs 18:11 and 12. 11 and 12, ito po talaga yung aspiration, mostly general aspiration ng tao. Hindi naman po masama yung yumaman kasi nasa pasya ho ng Diyos yun. Pero be careful pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng maraming yaman ng Panginoon. Make sure, I repeat, make sure ang Panginoon ay hindi na isasantabi. Ang salita niya ay binabaliwala at wala kang interes masyado sa salita ng Diyos. Napunta doon sa nabilang ng bilang, kwenta ng kwenta, alright? At then marami pang pinapangarap. Pakatandaan po natin, siya po yung nagkakalog, 1 Timothy chapter 6, to enjoy. Kaya lang, ang problema, kung titignan ninyo yung 1 Timothy chapter 6, yung wag magtiwala sa kayamanan, dapat ho talaga yun ang may apply ng isang professing Christian na huwag kang magtiwala sa kayamanan. Kasi diniliber lang sa'yo ng Panginoon, ginawa kang katiwala, may purpose siya dyan. I repeat, may purpose siya dyan. Sana huwag mo nang ipunin na wala kang kapapangarap, wala kang kapaplano na lalahanin, isaalang-alang ang kalagayan ng mga needy people kasi yun ang main concern ng Panginoon sa yung mga tao na yun once they experience the goodness na po
ay yung kabaitan ng Panginoon, alam nyo, that is the way na madali ho siyang sabihan ng salita ng Diyos. Marami kang way, mag-isip ka. Now you have so many blessings. Kung ikaw man ang kinaukulan nakikinig ngayon, anong plano mo sa mga kayamanan na yan? Anong plano mo? Ano yung primary goal mo dyan? Ipon ng ipon? Lalo na, nagkakaedad, tumatanda. What if biglang pumanaw ang buhay mo? Anong mangyayari? So you will not enjoy. Hindi mo ma-enjoy yun. The rich man's wealth is a strong city. O, so yan ang kanyang pakiramdam. Pag mayaman na siya, parang ito ay malakas na syudad. O, parang meron na ako, pag-aari ko na lahat. Kaya maraming mayaman ganun eh. Halos ang isang lupain kanila eh. Tapos yung mga tumira ng mga tao doon, kanila yun. Kaya yung influence nila. So nangyayari po yun. No? The rich man's wealth is a strong city, and as high, taas, wall in his own conceits, kapalaluan. Nagpalalo. Ayan. Kaya sa kanya, parang ito yung high wall niya, mataas na pader. At ito ay parang kanyang strong city. Oh, really? Paano yung sudden destruction mababasa sa Biblia? And sudden destruction, paano yun? Sudden death, paano yun? So mga bagay po nakasulat sa Biblia to warn people, kasi lahat ng tao katiwala ng Diyos. Ang inaasahan ng Panginoon, God expects His people who are rich now, who are blessed so many material things. May purpose siya dyan. Ang una mong harapin, yung salita ng Diyos, malaman mo yung will next, and then involve yourself doon sa work ng Panginoon. Hindi mo work yan. Ito, kiniklaim yung work na yan ng mga individual na kumisan mga ngaral pa rin daw. Alright, work ko ito, work namin to. Hindi, work ng Diyos. You are just a part of that work. And then it happened, ikaw ay nag-lead sa work na yan. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Sa verse 12, look at verse 12 ng Proverbs chapter 18. Before destruction, ano po ang makikita? Sa pag-uugali, sa puso ng tao, the heart of man is haughty. Hambog, mapagmataas. And before honor, ano naman to, yan ang contrast niya, is humility. Gusto mong parangalan ka ng Diyos? Ayan, humility. Gusto mo naman distraction, kataasan, kahambugan. Ayan. Yan po yan. Yan lang. Ngayon, pupunta tayo sa New Testament. Bibigyan po kayo ng halimbawa ng scripture na kasulat sa Biblia. Ito po yung ating makikita. Dito sa Luke chapter 12. Alright? Chapter 12 ng Luke. Ito po yung isang mayaman dito. Meron po siyang malawak na lupain at talagang ito ay masagana. Ayan po, ang sabi doon verse 16 ng chapter 12. And the ground of a certain rich man's brought forth plentifully. Ang problema, ganito na yan. Masesentro na po sa sarili. Alright, he brought within himself saying, what shall I do? 1. Because I have no room where to bestow my fruits. Ano pa raw yung next niyang gagawin? And he said, this will I do. Alright? I will, yan pagkanggan ninyo, shall I, will I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Ang ganda, no po? Ganda. Hindi mo masamang ganito, kaso lang, ang natanyag dito yung I. Kasi, yung subukan ka ng Panginoon yan eh. Testing yan ng Panginoon kung gaano ka. Alam na niya kung ano magiging resulta. Pero binibigyan tayo ng aral ng Panginoon, tayo na abutan na maganitong record in the Bible na may kinalaman sa unang appearance ng disease. Pakatandaan po natin yon sa Exodus 15 para ma-avoid natin ang dapat ma-avoid. I'm not saying na mga Kristiyano hindi magkakasakit. May purpose. Pag ikaw ay nadala sa ospital, sa kabila na talaga dedicated ka, God-fearing, God-loving, God-serving, may purpose siya doon. Bakit dinala ka doon? Nagaya ng nangyari kay Joseph, may purpose sa future.
tao sa iyong patotoo makakarinig ng testimony mo, makakarinig ng tungkol kay Kristo, makakarinig ng tungkol sa good news of salvation, etc. Yung po sana gagawin ng isang napunta sa ospital. Alright? Pero kung ang takot mo umiiral, then you failed the mission. So 12, anong sabi po nung makita natin, this while I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Mga kapatid, caution sa atin to, warning. Baka marami tayong pangarap na ganito, yumaman, magkaroon ako ng ganito. As I said, libre po ang mangarap. But you have to allow the will and the full operation of the Lord sa life natin para makita, mag-manifest sa life natin yung will, yung work ng Panginoon, and then yung goodness ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, yung love ng Panginoon, yung care ng Panginoon, kasi yun ang maglalabas sa iyong bibig. Oh, ito'y blessing galing sa Panginoon. Layunin ng Panginoon, magamit ito for His name and glory. Yan po yung layunin. And then makita natin dito, sabi po doon sa kanyang kaluluwa, ito yun pansinin po ninyo, thought within himself in verse 17. Kaya makita ninyo yung shall I will, then will I bestow, I will say to my soul, eto na soul, thou hast much goods, marami ka na, kayamanan. Laid up for many years, oh yeah, take thine ease, magpahingalay ka, kumain ka, inom, magsaya. O yan po talaga yung general na kaganapan sa buhay ng tao na ignorant sa sinasabi ng Diyos. Yung problema, yung verse 20. But God, nagmamatsyag po ang Diyos. God is watching, monitoring the hearts of mankind. Lalo na kung tayo po'y gumamit sa kanyang pangalan. Nagsasabing, anak ako ng Diyos, tinanggap ko si Jesus Christ bilang aking Lord and Savior. Pupunta na ako sa langit, nakaregister na sa aklat ng buhay ng aking pangalan. Oo, yan po yung isang mapanganib at maselan na bagay. And it happened, and then later on, nakita sa buhay mo, opposite sa direction na yon. Opposite sa profession na yon. So ano po ang papasok sa isip ng tao? Confusion. But remember, in 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion. Sino? The devil, of course. Kasi paiiran niya yung I. Eto, biktima siya ng I. Ayan, napansin natin dito, but God said unto him, thou fool. Bakit? Alam naman natin yung fool nito, dinidespise niya yung salita ng Diyos. Ayaw niya yun. Okay? Ayaw niya yun. Di ba nabasa natin doon? Yung fool despises. Alright, makikita natin doon sa binasa natin kanina, sabi doon sa verse 7 ng Proverbs chapter 1, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, yun po yung ating makikita. And then, anong sabi po rito, ikaw mangmang, ngayong gabi kukunin ko yung kaluluwa mo. Then, mapapakin mo kanino yung mga bagay na yan, na iniipon mo na. Ayan, puro dyan na lang ang heart mo, yun na lang ang pansin mo. Mga kapatid, warning po sa lahat ng Kristiyan ito. At ikaw nakikinig, kundi mo pa, wala ka pang relationship sa Diyos, wala kang assurance, hindi mo masabing 100% that when you die, kasi appointed na yan, sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this judgment. Yun na yun. Wala na magagawa yung naiwanan, kahit magpipray sila araw-araw, na sana ay matiyak mong nasa langit ka. Yun ang problema. Magbasa ko kayo ng obituary section ng mga newspaper. Right? Namatay na si so-and-so, pagkatapos sa baba, please pray for his eternal repose ng kanyang kaluluwa. Kita nyo, anong ibig sabihin ng repose? Kapahingaan. Walang hanggang kapahingaan. Ibig sabihin, namatay na si so-and-so, sasabihin mo doon sa unang bahagi, sa section na yon, na sasabihin mo ay namatay na siya, kasama na siya ng Panginoon. Ibig sabihin, kasama na ng Panginoon, wala pang pahinga. Kita nyo? So, yun po yung makikita natin, ang kalabuan
nung sinasabi ng tao. Ang Biblia ay punong-puno po ng liwanag because the person of the Bible is the Lord Himself. He is the light. At ang kanyang salita ay light. The entrance of thy word giveth light and giveth understanding unto the simple. Psalm 119 verse 130. So ano po makikita natin dito? And then, ito po yung kapartner yan eh. Dito po nagsimula yan eh. Ito, alam mo ba ninyo kung saan nagsimula? Sa Isaiah 14. Yung 5 I will ni Satan, nakuha nung mayaman. Okay? Yung I shall, I will, I will, I will. 5 po yun. So, napansin po natin dito. Sa Isaiah 14, ang wika po rito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Sa maraming versions of the Bible, tinago nila, tinanggal yung Lucifer. At pinakikita dito na siya po yung, alam niyo talagang deceitful ito. Pinakikita nila yun si Jesus Christ. Kasi yung mga paniwala, no? Kasi iniba nila yung term eh. Son of the morning. Alright? Hindi po siya yung morning star. Son of the morning. How art thou cut down, ang wika po, to the ground, which deeds weaken the nation. Sabi natin that, pinahihina po ang mga bansa. Talagang nandiyan po yung kanyang focus kayo, no? Focus. And then, for thou hast said in thine heart, very dangerous po pag ang heart ay punong-puno ng pagmamataas. Kataasan, for thou hast said in thine heart, I will, that's one, ascend into heaven. Then, I will exalt my throne above the stars of God. Yan ang pangalawa. And then pangatlo, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. And then another will, I will ascend in verse 14 above the heights of the clouds. Then the last, I will be, ito po yung pinaka-terrible rito, I will be like the Most High. Mga kababayan, mapanganib po yan pag sa life mo palaging I. Palaging I. Minsan ho ay ninenervous ako, natatakot pag I hear from several preachers yung I sa life nila. Ang work, kaya as I said always, pag simula pa lang nagre-reach out ng kaluluwa, ang bait-bait, always smile. Masaya. Mabait. Pero nung dumami na yung mga kaluluwang nangaligtas, niligtas ng Panginoon, pinag-ipon, binigyan ng building, lumaki na po. Hindi lang po nag-stop sa building, sasakyan. Alam mo, masama yan. Kaso lang, ang minomonitor ng Panginoon, yung heart. Yung pong tinatawag nating kataasan, kapalaluan, pagkamaako, excessive pride in oneself. Kaya yun po yung mapanganib dyan. Pag sarili na po ang palaging naririnig ng tao, eto, pinaghirapan ko ito, yung ganun ba? Ministry, mission, church, sinimulan ko yan. Ako nagsimula niyan, ako ang pioneering dyan. Naku, wag. Kaya makikita mo ngayon, mostly ang maririnig mo na kanilang message is M-O-N-E-Y. M-O-N-E-Y. At makikita naman natin dito yung salitang pride, ang pinakagitna na letra ay I. Pride. I. So yan po yan. At kung titignan ninyo, alright, yung Job chapter 41, mapapansin ninyo doon kung sino po yung king of pride. Yan ay sa verse 1, Leviathan, na pinakilala ng Isaiah 7:27:1, si Satan, the devil, hanggang dumating po doon sa Revelation. Yan, ganyan po magpaliwanag ang Biblia. And then makita ko natin dito, napansin ko natin dito sa Proverbs 29 o Proverbs 16 verse 18,
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Proverbs 29 verse 23, a man's pride shall bring him low, but honor shall affall the humble in spirit. In Proverbs 26 verse 12, sayest thou, a man wise in his own conceit, kapalaluan, excessive pride, there is more hope of a fool than of him. Mas meron pang pag-asa doon sa mangmang. Kasi darating ang pagkakataon yung mangmang magiging wise pag nakarinig siya ng salita ng Diyos at nagkaroon ng takot. Sa Romans 12:16, sabi ng Romans 12:16, be of the same mind one toward another. Mind not high things, sabi ni Apostle Paul, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Be not wise in your own conceits. Yung own. Sa Psalm, pansinin po natin ito. Ito yung pansinin natin. Sa Psalm 89 verse 7, puro verses po tayo ngayon. Psalm 89 verse 7, God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Ito po yun ang hinahanap na kaya forsaking not the assembling of yourselves. But unfortunately, marami pa rin professing Christian hindi masyadong binibigyan ng importansya ang pagtitipon. Namimili sila ng schedule. That is how you treat the Lord. That is how you claim na naniwala ka sa Kanya. Is that believing? Is that obeying? Yung Kanyang salita? Tanong po yun sa atin lahat. And then, very clear po, in the assembly of, God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be held in reverence. Galang of all them that are about Him. Sabi sa Tagalog, kung tatagalogin natin po yan, ang Diyos ay dapat katakutan ng lubos sa kapisanan ng mga pinabanal at nararapat na igalang ng lahat nila na mga nangasa paligid niya. Kung ikaw ay nagkiklaim that the Lord is in you and with you, and you believe yung Kanyang commitment and promise that He will never leave you nor forsake you, question, iginagalang mo ba siya by way na pinakikinggan mo, binibigyan mo ng importansya ang Kanyang salita, sinusunod mo naman ba? So lahat po yan ay tanong sa lahat ng professing Christian para po maiwasan natin ang dapat maiwasan sa buhay natin. Kaya kung titignan po ninyo yung Mark chapter 12, pakibasa na lang po ninyo yan. Yung 1 to 10, no? Pakibasa na lang po ninyo yan. Mark 12 verses 1 to 10. May kinalaman po sa bagay na yan na ito pong Mark chapter 12, ito ay parable binigay ng Panginoon para illustrate po yung Kanyang pagparito. Nagaya po na mayroon pong tinatawag po nating siyang taniman. Ito po, ng grapes, something like that. And then may katiwala siya doon. Yung tinatawag nating husbandman. And then may servant. So na may namahala, may servant. Kaya lang itong servant, hindi binibigay yung nararapat para sa kanya. Tinaboy, sinaktan, etc. And then, nagpadala siya ng pangalawa. Ganon din ang ginawa. Malala pa. And then, ganon din ang ginawa sa pangatlo. Ang pang-apat po na makikita natin, doon ay pinadalahunan niya ang kanyang well-beloved son. Okay? Pinadala na po niya ang kanyang well-beloved son. Ano po ang ginawa ng mga herdsman, yung mga katiwala doon? No po, ay siya po'y pinatay. Kasi nung ma-perceive nila na ito po yung heir, tagapagmana. So gusto nila sila yung magmana. Gusto nila sila yung magmamay-ari. Kaya po yung attitude nila, kiniklaim
na yung kanilang ginagawa na samantalang sa totoo lang, katiwala ng Diyos, kaya po binabaliwala ang Panginoon, ini-ignore ang Panginoon, sinasapwer ang Panginoon, sinasantabi ang Panginoon, tinataboy sa kanilang buhay. Yan po yung general na kalagayan po ng mundo. Lahat po ng tao katiwala ng Diyos. Pero pag ang Panginoon gumagamit siya ng mga lingkod para po kahit paano, yung mga lingkod, kahit paano ma-bless sila doon sa blessing. Pangalawa, ay kahit paano ay makakita sila ng bagay na nice ng Panginoon pamagitan ng attitude, pamagitan ng serbisyo, pamagitan ng paglilingkod. Pero ano ang sinusukli nila? Bakit? Tila bagang kanilang pakiramdam sila ng may-ari sa bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. So sa Hebrews 12, 9 and 28, Hebrews 9, and then patapos na po tayo, Hebrews 12, 9 and 28. Sa verse 9, furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Subukan mo lang magigalang magulang mo, yari ka. Shall we not much rather be in subjection unto the Father, capital F, of spirits, and live? Ang ganda po ng tanong, no? Kung ang mga magulang natin, kinokorek tayo, binibigyan natin ng respeto, binibigyan natin ng paggalang, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Sa verse 28, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with what? With reverence and godly fear. Yan po yung nararapat. Ang paglilingkod, kung ikaw ay nagkiklaim na lingkod ng Diyos, ang paglilingkod mo, make sure na ito acceptable. The only way na magiging acceptable ang paglilingkod, kung ayon sa kanyang instruction, ayon sa kanyang salita, and then may paggalang, may respeto, hindi mo binabaliwala ang kanyang habilin, hindi mo binabawala ang kanyang tama, ang mga turo niya, ang kanyang reproof, ang kanyang correction and instruction. Yan po yung dapat mong pansinin, bigyang importansya sa life. Psalm 51 verse 17. Psalm 51 verse 17. Sa Psalm 51 verse 17, the sacrifice of God are a broken spirit. Na-experience mo na ba yung broken spirit? Talagang kita mo basag yung pakiramdam mo. Lumambot ka dahil dati matigas ka. Parang yung heart mo stone. Have you noticed that? Kapag mataas ka, kasi pinairal mo, ayaw mong makialam ang iba, na samantalang ay nakakatulong. Paalala, something like that. Pero ayaw tumanggap. Especially yung mga paalala ng Diyos. Habilin ng Diyos na lumalang. Pinanggalingan ng buhay mo at ng lahat that we have. Okay? Yung turo niya, yung sinasabi niya, ini-ignore, binabaliwala, pero may something mangyayari. And then, na-realize mo ang yung pagkakamalit, pagkukulang, na without Him, you can do nothing. So ito ang hinahanap ng Diyos, yung malambot na puso. A broken spirit, the sacrifice of God, ito yung tawag nating hain sa Diyos. At a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, Thou will not despise. Pag nakita na po ng Diyos ang puso mo, nakikita niya na lumambot na, hindi na humatigas, hindi na humayabang, hindi na self-righteous. Alright? Yan po yung pag nakita na niya yan, O God, Thou will not despise. Sa Tagalog, ang mga hain sa Diyos, kasi po yung sacrifice of God, ito po ay objective, hindi po subjective, objective. Pero in the person of the Lord Jesus Christ, He sacrificed Himself. Yan po yung kasi sinunod niya po yung pinag-usapan, yung kalooban ng Ama na nasa langit. Ang mga hain ng Diyos ay isang spiritual bagbag. Bagbag na paghahambag ng aking damdamin, yung mga ganun ba, no? Isang pusong bagbag at nagsisisi. Yun.
Kinabagbag ang aking damdamin. Parang madali ka ngayon na tumanggap ng rebuke, reproof. Madali mong tanggapin ngayon yung sinasabi ng isang tao o isang nagmamahal sa iyo ng mga bagay ng gusto. O Diyos ay hindi mo hahamakin. Hindi mo hahamakin. Mga kapatid, ikaw nakikinig, ang totoong repentance, pagsisisi, is an inward sorrow of heart and mind. Inward sorrow of heart and mind po yan. Makikita natin isang halimbawa sa Job 42 verse 6. Sa Job 42 verse 6, ang repentance dito po na pinakita ni Job dito, naka-record in the Bible, isang classic example of true repentance. Ito po, for he hath not only sorrow for his sin, he was sorry for his sinful flesh or sinful self. Hindi lang po nagsorry doon sa kasalanan niya. He was sorry for his sinful self. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 7, may gustong gawin pero hindi nagagawa, kaya lang po yung problema yung kanyang body in the flesh. Kasi yung good thing na yun o yung bagay na gustong gawin hindi nagagawa, yung ayaw ang siya nagagawa kasi there is no good thing in my body ang wika niya. So yan po the same kay Job 42:6. Last verse po tayo. Kaya sabi ng 42:6 ng Job, wherefore I abhor. Ibig sabihin ng abhor, parang kinasusuklaman niya. Yun po yung pakiramdaman niya. Na parang hindi maganda yung dating, no? And repent in dust and ashes. Sana ho, meron kang malambot na puso kung ikaw mong kinaukulang nakikinig bilang Kristiyano. Ayaw na ayaw ng Panginoon yung pagmamataas. Ayaw ng Panginoon kasi conceit yan, kapalaluan, pagkamakaako, purong inintindi na lang natin, ako. Kaya hindi ba sa kapansin-pansin, napansin natin, kaya nauso yung salitang selfie, no po? Noong mga panahon na mga lumipas, sabihin na natin mga 20 years ago or 30 years ago, wala akong ganun kasi hindi pa nga dumating ang mga gadget na yan. Nung dumating na yan, may camera na yung mga gadget, ganun na po yung umiral at hindi lamang po doon. So, anyway, hindi ho masama kasi yung picture mo sarili mo, pero kahit ang problema doon, pag napasobra, kahit saan ka na lang, pinipicture mo. Hindi mo tinitignan, hindi ka aware doon sa background. Malay-malay ko ano yung nasa background. Nasa banyo ka lang, nasa salamin ka, tutulog, hindi ka aware kung ano ang itsura mo na makukuha doon sa camera, and then nilagay mo sa social media. So, ano mangyayari doon? At marami na didisgrasya, nahuhulog sa tubig, sa kanal. Marami nabubunggo. On the record yan. So, iyan ang nagagawa nung puro yung tinitignan mo sarili mong ganun. Alright? So, kinakailang bantayan po natin ito. Kailangan, palagi natin isipin sinabi ng Panginoon, ano man ang iyong ginagawa, whether rin kumain, uminom, gawin ninyong lahat para sa glory ng Panginoon. So, mga kapatid, time na magbulay-bulay tayo. Sana hindi tayo maging biktima nitong dalawa na ito na nagre-represent letter C, conceit, kapalaluan, pagkamakaako, excessive pride in oneself. Huwag mong pagyabang ang mga accomplishment mo, bagay na meron ka, bagay na kung ano ka, huwag na huwag. Kilalanin mo lahat, kung hindi sa Panginoon, ay wala yan. Kung hindi sa Panginoon, ay hindi ka buhay ngayon. Kung hindi sa Panginoon, wala kang lakas. Kung hindi sa Panginoon, hindi maayos ang isip mo ngayon. Kung hindi sa Panginoon, hindi ka nakagising ngayon. Kung hindi sa Panginoon, hindi naragdagan ang buhay mo. Kung hindi sa Panginoon, ginamit ang magulang mo para palakihin ka. Kaya kompleto ang Panginoon. I-honor mo, i-obey mo, magulang mo, mahalin mo. Bible yan. Kaya kompleto po talaga instruction ng Diyos dyan. O hindi, como yung sila'y mababang pinag-aralan, ikaw napakataas, oo. O kaya mga magulang mo ay lumaki lang doon sa farm o kung anong kabuhayan, sa basurahan, etc.
Pero pakatandaan mo, lahat kinikilos ng Diyos yan para magkaroon ng aral o kaalaman ng isang tao ng nangyayari sa ating paligid. Yan po yun, no? So, conceit, kapalaluan, pagkamaaka-ako, excessive pride in oneself, self-righteousness, self-justification, at itong contempt, ito'y act of despising, lack of respect or reverence for something or someone, lalo na sa Panginoon, willful disobedience. Ito po ang nakitang isa ng Panginoon. Kumalat sa buong mundo, kumalat sa buong lugar, kung saan man. Ito po yung general na picture na nakikita ng Diyos kung bakit ay nagpapadala siya ng ganito. Inaalaw niyang mangyaring ganito to get the attention of the people, para magkaroon siya ng desire to hear His word. Because pamagitan ng salita ng Diyos, lubos niyang makikilala dito yung Creator, the Provider, the Savior. Pero yan din po yung magiging punisher yan pagdating ng araw. Pag inignore ang bagay na sinasabi niya. Ang pagmamahal ng Diyos na kay Kristo. Pag hindi mo inalagaan ang iyong relationship kay Kristo, nawawalang saysay yung pag-ibig na yon, sapagkat you said, you received the Lord Jesus Christ. Kapatid, nakapag-blessed tayo. Secured ng ating eternity. At meron na tayong commitment and promise that He will never leave us nor forsake us. Ang tuunan natin ng pansin yung kanyang will. Kasi kung hindi ka mag-ukol ng pansin sa kanyang salita, hindi mo lubos malaman yung kanyang will at hindi mo ma-appreciate. At ganun, eventually, hindi ka magi-involve sa kanyang work. So sana ay ito po yung naging karagdagan. Mamayang gabi po, 6:15 p.m. ay tutuloy po natin ang acronym nito. Ang letter O po yung ating pag-usapan mamaya. At kung dadagdagan pa ng Panginoong opportunity, tutuloy tayo doon sa susunod. So sana po ay naging blessing sa inyo mga salita ng Diyos. Salamatan natin siya na dagdagan nating opportunity to learn from His Word. Pamuhay natin ito. Bigyan po natin ng pansin. Huwag papasukin sa isip mo at puso yung pagmamalabis, pagmamataas, pagyayabang, at yung pagdespise ng kanyang sinasabi. Remember, 15:26 ng Exodus. If, yan po yung sinabi niya. If, pakatanda natin po yun. If thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in His sight, and will give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Mga kapatid, as I bow my head and bow your heads, samahan niyo ko sa prayer. Pag-pray natin ang ating mga leaders. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 3. Nais niya din sila'y maligtas. Kasi binigay na niya yung tagapamagitan between God and man, the Lord Jesus Christ. Siya'y naging ransom for our sins. Let's pray. At think about this deeply from our heart. Anything na gusto mong ilapit sa Diyos ngayon, sabihin mo na. At gawin mo na nararapat kung hindi ka paligtas. Ibig sabihin, hindi mo pa alam kung saan ang destiny mo sa eternity, heaven or hell. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Kilalaan mo makasalanan ka kasi sinabi niya yun. Walang ibang lumutas nagbayad ng buo sa kasalanan na yan para hindi mo yan bayaran sa impyerno forever, none other than the Lord Jesus Christ. Ang kailangan mo ay aminin mo ikaw makasalanan. Maghingi ka ng tawad kasi ang forgiveness is on the basis of His shed blood. Kailangan mo siya. Ang gift of eternal life ay siya yung nagbibigay. Nasa Kanya. And then, yung Holy Spirit, the Spirit of God, tinawag din Spirit of Christ, in Romans 8:9, ay mapapasayo kung hindi mo pa ginawa. Kung tinagambap mo na yan, ginawa mo na yan kapatid. Very clear in Romans chapter 5, yung pag-ibig ng Diyos, shed abroad in our hearts, pamagitan ng pag-indwell ng Holy Spirit. Wala ka nang pwedeng masabi na hindi mo siya pwedeng mahalin.
sapagkat nasa iyo ng pag-ibig na yan. Ang kailangan natin ay isagaway practice. Hindi lamang sa Kanya unang-una, ang pangalawa sa ating kapwa. Maaaring meron kang unsaved loved ones bilang kapatid, Christian, unsaved co-workers, unsaved friends, unsaved na fellow students. Gawin mo pag meron kang opportunity, Galatians 6:10. Tayo mga magkakapatid, kailangan magkaroon tayo ng opportunity sa isa't isa, pamagitan ng mga pagtitipon na papag-usapan natin ang mga program sa work ng Panginoon. Dumulog po tayo at manalangin, magpasalamat. Lord, we thank you, we praise you for this opportunity. Sana po ang iyong mga salita ay ito po ay natanim ng malalim sa aming puso at isipan, para sa darating na sandali ay maging thankful kami palagi. May pamuhay ito, tandaan namin ito dahil ito yung magiging daan ng iyong kapurihan at kaluwalhatian. Maiwasan po ang dapat maiwasan. Lord, thank you. Sana po patuloy po namin nilalapit ang aming mga sarili upang maganap po at mangyaring kalooban mo. Maligtasan namin ang kapangyarihan ng sakit na ito na kumakalat. Save thy people from this virus. Just keep us safe and blessed. Manalig sa iyo, having this kind of opportunity to magnify thy word, to glorify thy name, at mapasaya ka man namin pamagitan ng aming atensyon o attentiveness. Lord, thank you sa opportunity. Thy will be done. Guide us. Mamaya po, Lord, ihanda mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng excitement to hear more and more from your word. All these things, Father, we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid.